Genesis, ipinangako ang pagsilang ni Isaac. 18 kabanata. Napakita si Yahweh kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Noong ikainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tulda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaki nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Kinagagalak ko kayong paglilingkuran habang narito kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay dudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong sila ni Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandun po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may mga anak na siya." Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ng wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sarah at sinabi pang, "Ngayoy tumanda siya'y saka magkakaanak?" tanong ni Yahweh. "Mayroon bang hindi maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Idinalangin ni Abram ang Sodoma. Nang umalis ang 3 lalaki, inihatid sila ni Abram sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod siya sa kanyang lahi ang aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ni Yahweh, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Tinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba niyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon si Yahweh, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapanghasan," wika ni Abram. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?" Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ni Yahweh. Nagtanong na muli sa Abram, "Kung 40 lamang?" "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," sagot sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin niyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abram, "Mangangas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, "Ito na lamang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid,
sa naroroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 yun, tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abram. Genesis, ang labis na kasamaan ng mga lalaki sa Sodoma, 19 na kabanata. Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, siya'y tumayo at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, kayo po inaanyayahan ko sa amin, doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, salamat, dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Ngunit sila'y pinilit niyang mabuti, kaya sumama na rin sa wakas, at ipinaghanda sila ni Lot ng masarap na hapunan. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo at sisipingan namin. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na ang ibibigay ko sa inyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung hindi mo gustong masaktan. At itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga tao ang pinto. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo, sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakin ang lungsod. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot, madali ialis mo na ang iyong mga asawa at mga anak nang kayo hindi madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, tatapat sa habag ni Yahweh, halos kalad-karin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, itas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hinto sa kapatagan, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Niligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayan iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar. Winasak ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagdiningas na supre. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abram ang nagmamadaling pumunta sa dahong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abram, kaya't iniligtas niya si Lot. Ang pasimula ng mga Moabita at Amonita. Sa takot ni Lot na manatila sa Zoar, sila ng 2 niyang anak ay umahon sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda ng ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Gayon nga ang ginawa
nila ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang sinipingan siya ng anak niyang panganay. Kinabukas ay sinabi ng panganay sa bunso, "Kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak." Nilasing nga nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi alam ni Lot ang kanyang kasiping dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Sa kanya nagmula ang mga Moabita. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya iyong Ben-ami. Sa kanya naman nagmula ang mga Amonita. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ang turo tungkol sa paglilimos. Ika-6 na kabanata. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mong ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng mabuting ginagawa mo ng lihim. Ang turo tungkol sa pananalangin. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukulang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihan ng ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala niya ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng iyong ama ang inyong kinakailangan bago pa niyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi niyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang turo tungkol sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng mabuting ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo.